magandang araw po sa inyo lahat. Narito po kami ni Coach Elmer at ako po, Coach Chris. So, ngayon po, mayroon po tayong pag-usapan. Bakit po networking? So, pag-usapan po natin, bakit po networking? So, marami naman po dyan na pwedeng gawing negosyo. So, marami kang pwedeng gawin na negosyo. Marami kang pwedeng isipin na negosyo. Pero, bakit networking? Paliwanag ko po sa inyo, no? So, mayroon pong mga uri ng businesses. No po? May uri ng mga businesses, no? Unang-una po, yung tinatawag nating traditional business. No po? For example po natin dyan, no? Example natin dyan ay yung tinatawag natin sari-sari store. Sari-sari store. Yan ay isa sa mga traditional business. Ano pa? Yung mga nakikita natin dyan sa labas. Ano po? Yung paglalako. Ano po? Yung makikita natin dyan sa mga food cart. Ano po? Mga traditional business. Ano po? So, okay naman po yan. Okay naman din po yan. Maganda din naman po yung sari-sari store. Pero, once po, for example, sa isang subdivision o isang community, ikaw lang po ang mag-isa nung una na nagtitinda. So, mayroon, kumikita ka po niya ng 100%. Tama? Ngayon po, ang Pinay po ganito kasi, once na nakikita nila na ikaw umaangat, kumikita ka ng maganda, ang gagawin, next na kanto, magtatayo ulit yan ng store. So, mababawasan yung kita mo from 100%, sabihin na lang po natin magiging 70% na lang. So po, 70% na lang kasi kinuha niya yung 30%. 70% na lang ang kita mo. Diba? Nakuha na. Ngayon, ganito. Paglipas na naman ng ilang araw, buwan, taon, makikita mo, meron na naman magtatayo dito. Another store na naman. So yung kita mo, babawasan naman niya. Sabihin po natin mabawasan to ng 20%. No, 20%. 50 na lang sa'yo. Sa kanya yung 20% napunta. Tama? Another na naman sa kanto, may makikita ka naman sa division din. Kumikita yung mga ibang store. So ang mangyayari, kung mababawasan yung kita mo, magiging sabihin na lang natin 30% na lang at sa kanya ang napunta yung 20%. So ano mangyayari? Di ba nakikita mo na unti-unting nababawasan yung income mo? Ganyan po ang senaryo kapag nagta-traditional business tayo. So wala namang masama, okay naman siya. At saka pag ikaw nag-sari-sari store, may dokumento yan. Tama? May papeles yan, kukuha ka ng business permit. Punta ka pa sa munisipyo para kumuha ng permit, barangay. No? So, hindi ka pa kumikita, no, bawas na yung puhunan mo. So, at ang puhunan, magkano ang puhunan? Tama? Pwede na ba yung 20,000 na puhunan? 20,000 na puhunan, kapital. Maliit po yan. Di ba? Hindi pa yan kompleto. Tama? Samantalang, no, mamaya po, kaya maganda talaga yung network, no? Yung maliit pa po yan, hindi pa halos kompleto yung kanyang kapital. Ngayon, yung pangalawa po, na business na pwede natin gawin is yung tinatawag natin franchising. Franchising. Ano po yung franchising? Franchise, nagpa-franchise. Ang example po natin dyan, kagaya po na Jollibee. Jollibee. Ngayon po, ang capital po niyan, magkano ang capital po niyan? Ang capital po niyan, as of now, alam po naglalaro ng 35 to 40 million. Tanong, kaya ba natin po yan? Okay din yan, maganda yan. Pero ang tanong, kaya ba natin? Meron ba tayong enough na kapital para po makuha natin yung mga ganyang franchise? Jollibee, McDo, no? Makikita po natin yan, no? So, maganda siya. Kasi talaga namang ang mabili, no?
Talagang ang bata, talagang pag inan mo, bibili, talagang nilahin ko si Jollibee. So, ganun siya, maganda naman talaga siya. Ngayon, ang ROI, ang tanong dyan, ilang taon yan bago pumalik? Alam mo kung magkano ang balik niyan? O ilang taon bago ka ibalik yung 35 to 40 million mo? Mga 5 years, more or less, 5 years, 5 taon, bago ka talaga kumita yung maganda. Binon mo ang tagal, baka hindi lang 5 years yan, parang 7 years, depende yan. Kasi na may nakausap ako, alam niyo po ba, ano pa lang, nasa bill pa lang ng kuryente, 500,000 na ang ginagasto, ginabayad. So ganun kahirap ito. No? Kung wala kang milyon, hindi ka pwede dito. Yan ang tanong natin, kung pwede ba tayo sa franchising? Okay din yan, no? Yung ano nga, Siomai, magkano ang ano nun, magkano ang yung capital niya? 500,000. Di ba ang laki? So, okay din naman yun. So, tanong, ayaw ba natin? No? So, pangatlo pong business, kind of business, yung tinatawag natin networking. So, networking is established po siya noon sa US pa yan. Sa US, matagal na po nagne-network ng US. Opo, matagal na po sila. Ang mga produkto doon na halos nine-network. Opo. So, networking, bakit ba kailangan network? So, unang-una po, low capital. Low capital po siya, tsaka yung ROI niya po, mabilis. Fast. Opo, fast. No? So, sa umpisa, medyo mahirap lang. So, tanggapin natin na hindi naman talaga madali ang pag-negosyo lagi. Kahit may mga malalaking kahit mag-traditional ka at saka franchising ka, mahirap din sa simula. Pero ang maganda dito, iba ito. Nahirap sa simula, pero pag naman na-establish mo na yung grupo mo, yung team mo, tuloy-tuloy na yung income. Unlimited. Dito, mayroong tinatawag na unlimited income. Tuloy-tuloy na kitaan. No? Yan lang ang isa sa mga pinakamagandang bakit networking siya. Kasi meron dito tuloy-tuloy siya na kahit tulog ka, kahit na sa travel ka, kahit pumapasyal ka, so yun, meron income na pumapasok sa'yo, no? Low capital siya. For example, sa amin, magkano lang po ang capital namin sa Yes to Health Life, 393. Diba? Pero, ang ROI niya, no, pwede maging million. 1M yan. Yan ang balik niyan sa atin. No? Unlimited income. Yan ang maganda sa networking. Kaya, isa po talaga sa gusto ko po na negosyo. Ako po, nag-start po ako sa company. O, ibig sabihin, nag-start po ako sa network company ay 2032 po. So, ang tanong, kung tatanungin mo po, sir, kumita ka na ba? Yes, kumita na po. Kami, naranasan na po namin kumita. No po, so dyan po tayo nagkaroon ng sakyan, dyan po tayo nagkaroon ng motor. No po. So, maganda po talaga ang networking. Okay? So, I hope sana po, ito pong simpleng teaching, simpleng learning na na-share po namin with Coach Delmer. At sana po, makatulong po ito sa inyo. So, huwag kayong matakot. Sa pag ganito. Kasi, pag puro takot ang papairal po natin, paano po natin makukuha yung pangarap natin? Kung puro doon na yung gagawin natin, paano po natin makukuha? So, itong tatlong uri ng business na ito, masasagyan. Pero ako mas pinili ko ito, network. Kasi malilit lang siyang gawin. So, sabi ng iba, scam. Kaya naging scam lang naman kung bakit naging scam, sabihin nila, budol. Bakit lang naman kaya nangyayari gano'n? Ang company, walang problema. Minsan ang company naman, nawawala. May mga factor. Pero, yung system ng pag-network, hindi po yan masama. Ang nagiging problema kasi yung tao. Mali yung grupo na nasamahan. Mali yung tao na sinamahan. No? Na pinagkatiwalaan mo tapos gano'n.
So, yun po, doon kaya lalo po pumapakit ang industriya ito. Pero sa kamuuan, ang industriya na ito ay marami na pong pinabagong tao sa buhay. Marami na po dito yumaman, marami na po dito ang buhay na naging maayos, naging masagana dahil sa pag-network. So po, kami with Coach Elmer, ito naman ang purpose naman po namin para sa mga dev. Kaya siya po nag-i-interpret, kaya yung ginagawa ko, kaya ako rin ginagawa ko, kaya nag-collab po kami, nag-summit person po kami para ang purpose ko po para sa mga dev. I hope kung magsasubscribe ka po sa YouTube na ito, malaking bagay po yan na gagawin po ninyo. Malaking tulong po yan para po ang dev ay matulungan po natin. So maraming salamat po sa inyo sa panonood nyo. Huwag nyo kalimutan po na mag-like sa amin, share na rin kung maaari, dahil po kayo mag-subscribe na rin po para updated po kayo sa mga videos na gagawin po namin. Na po, makikita po namin sa inyo kung paano po namin tutulungan ang mga dev na ito. Maraming salamat po, ingat po kayo palagi, and God bless.